Welcome back to our channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakabagong teknolohiyang maaaring magbago sa depensa ng mga bansang may limitadong budget, tulad ng Pilipinas. Sabat General Atomics, dalawang higanti sa defense technology, ay nagsanib puwersa para gumawa ng isang unmanned o walang pilotong Airborne Early Warning and Control System, o AEWNC system. Pero paano nga ba ito gumagana? At posible ba itong maging bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Unahin muna natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng AEWNC? AEWNC stands for Airborne Early Warning and Control. Ito ay airborne radar system na ginagamit para i-detect ang mga aircraft, missiles, ships, at iba pang threats mula malayo, kahit bago pa ito makapasok sa airspace o territory ng isang bansa. Think of it as an eye in the sky na laging gising. Habang ang traditional ground radars ay limitado ng Earth curvature, ang AEWNC ay nakalutang sa himpapawid, kaya mas malawak ang sakop at mas mabilis ang response time. Bukod pa dito, ang AEWNC ay may kakayahan ding mag-coordinate ng air defense, fighter jets, at surface-to-air missile systems. Isang halimbawa nito ay ang Global Eye ng SUB, na ginagamit ng Sweden at United Arab Emirates. Pero karamihan sa mga AEWNC systems ngayon ay manned, ibig sabihin, kailangan ng piloto, crew, at full support system. Mataas ang presyo, mahal ang maintenance, at hindi lahat ng bansa ay kayang bilhin ito. Ngayon, pumasok ang balita, SUB and General Atomics have partnered to create a new Unmanned Airborne Early Warning, UAEW, solution, base sa MQ-9B Unmanned Aerial System. Ang MQ-9B ay kilala na sa larangan ng ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Pero sa collaboration na ito, ilalagay ng SUB ang kanilang AEWNC sensors sa MQ-9B platform para makagawa ng unmanned AEW solution. Ang ibig sabihin nito, hindi na kailangang mag-deploy ng full AEW crew sa himpapawid. Mas mura, mas flexible, at mas sustainable in the long run. Ito ang ilang key advantages. Persistent surveillance dahil unmanned ito, mas matagal itong pwedeng magstay sa ere. Cost-effective walang crew sa loob, kaya mas mura ang training, operations, at maintenance. Flexible deployment pwedeng gamitin standalone o bilang bahagi ng manned-unmanned team, isang konsepto kung saan sabay nag-ooperate ang tao at drone platforms. Naval compatibility pwede itong gamitin from land bases or even from ships, kung sakaling may kakayahan ng Pilipinas na mag-deploy ng UAV sa sea-based platforms. Kung ikukumpara natin ito sa traditional AEWNC systems tulad ng E3 Sentry, E2D Hawkeye, or even SUB's Global Eye, ang malaking edge ng unmanned AEW ay nasa affordability at endurance. Ang isang Global Eye ay pwedeng tumagal ng 11 dagdag hours sa ere, pero ang MQ-9B, kaya ang higit 40 hours na flight time sa tamang conditions. Ibig sabihin nito, mas kaunting platform ang kailangan para ma-cover ang airspace. At dahil wala ng crew, less ang risk to human life, very crucial ito lalo na kung ang mga operation ay malapit sa contested areas tulad ng West Philippine Sea. Ngayon, tanong ng marami, pwede ba ito sa Pilipinas? Technically, yes. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng AEWNC capability para sa maritime domain awareness, airspace security, at response coordination, lalo na sa panahon ngayon na tumitindi ang tensyon sa South China Sea. Pero ang pinakamalaking hadlang ay funding. Sa ilalim ng AFP Modernization Program, maraming proyekto ang sabay-sabay na kailangan pondohan, mula sa multirole fighters, naval ships, coastal missile systems, at radars. At dahil ang AEWNC system, kahit unmanned, ay hindi pa rin mura, magiging mahirap ito i-prioritize kung walang external support. Kaya dito papasok ang posibilidad ng Foreign Military Financing, FMF, mula sa US. Grants or soft loans mula sa allied countries. Public-private partnerships through SRDP, self-reliant defense posture. If SUB and General Atomics are willing to offer favorable payment terms,
or kung magiging parte ito ng isang broader defense package, then possible itong e-consider ng DND. Sa kabuuan, ang unmanned AEW system ay swak na swak sa pangangailangan ng Pilipinas. Mas mura kaysa full AEW and C. Kaya i-deploy sa maritime areas na walang permanent radar coverage. Pwedeng gamitin kasama ng future fighter jets tulad ng Gripen o F-16. Compatible sa defensive posture ng Pilipinas focused on early warning, deterrence, at territorial monitoring. Isa pang aspeto na hindi dapat baliwalain ay ang regional implications ng pagkakaroon ng unmanned AEW and C capability. Sa Southeast Asia, kakaunti pa lang ang bansa na may ganitong klase ng teknolohiya. Ang Singapore ay mayroong G550 AEW aircraft. Ang Thailand ay gumagamit ng Sub-340 AEW, pero wala pa ni isa ang gumagamit ng unmanned AEW and C, na nagbibigay ng pagkakataon sa Pilipinas na maging early adopter ng cost-effective innovation na ito. Kung ma-integrate ng AFP ang ganitong system, lalo nitong mapapalakas ang air defense coverage ng bansa kahit walang sapat na manned aircraft fleet. Tandaan natin, hanggat hindi pa natatapos ang multi-role fighter jet acquisition, walang sapat na air interdiction capability ang bansa. Pero kung may persistent airborne radar surveillance mula sa MQ-9B AEW, pwede nitong i-guide ang ground-based air defense units gaya ng Spider systems ng Philippine Air Force, o kahit ang coastal missile batteries ng Navy. Isa pang benepisyo, interoperability. Ang MQ-9B ay ginagamit din ng ibang allied countries tulad ng UK, India, Japan, at US. Ibig sabihin, kung gagamitin din ito ng Pilipinas, mas madali tayong makakapag-participate sa joint training exercises at real-time information sharing. Lalo na kung ang AEW&C sensor data ay pwedeng ma-feed directly sa command centers ng AFP para sa mas mabilis na decision-making. Bukod pa dito, may ISR heritage na ang MQ-9B. Kung ma-acquire natin ito sa AEW configuration, pwede ring gamitin ang drone sa multi-mission roles tulad ng search and rescue, humanitarian response sa mga calamity, maritime patrol, at counter-terrorism, lalo na sa Mindanao at Sulu Archipelago. Pero syempre, may challenges din. Bukod sa presyo, kakailanganin ng AFP ng solid infrastructure para i-manage ang real-time data ng AEW system, kabilang narito ang ground control stations, satellite communication uplinks, at trained personnel sa data analysis. Ito ang dapat sabayan ng investment sa C4ISR, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance network ng AFP. Sa panahon ng disinformation, gray zone warfare, at surprise attacks, mas mahalaga kaysa dati ang situational awareness. Kaya kung may low-cost AEW solution na unmanned, at may kakayahang gamitin kahit sa naval context, dapat i-explore ito ng ating pamahalaan. Ano sa tingin nyo? Dapat bang i-prioritize ng Pilipinas ang isang unmanned AEW&C system bilang bahagi ng modernisasyon ng ating armed forces? Mag-comment lang sa baba, at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang defense updates na swak sa Pinoy.